Sa pagsuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicol Region, pinunan niya ang ilang proyektong hindi pa rin tapos. Kabilang po dyan ang isang flyover na 2021 pa nasimulan pero hanggang ngayon ay wala pa sa kalahati ng proyekto ang nagagawa. Balitang hatid ni Darlene Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon ng dapat sanay malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. Inabando na na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Dalawa ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa. Magaking problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming Hightone na nandito. Na alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa Hightone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simulan ng proyekto noong 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 15% yung delay, malaki yun. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado raw matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon, kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung binago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal. Masyado na yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista na ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol region na magkaroon na ng malaking ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ni Dizon ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at sira ang daan. Paspasan nila lahat to. Kasi pagdating ng Holy Week, tapos may mga close lanes ka dito, tapos tayo sa traffic dito. Ha? Oh. Napapanood ka sa TV, sa social media. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag hindi mo nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.